Meron pong maraming nagbahagi. Okay. So, yun, na-late tayo kasi inauna natin doon sa kabila. Gabilang bahay mo na ako. Okay. Okay, salamat sa Diyos na nandyan pa kayo. Okay. Alright. Okay. So, ano ang diin natin pansin ngayon? Bakit? Narinig pa ba ako? Amen po. Loud and So, clear. okay, ang diin nating pansin ngayon, kasi bakit naghahang ang cellphone ko, hala na siya dyan. Okay. Basta na din, narinig lang niyo ako. Okay. Ang unang punto na binabanggit ni Jesus, yung sinasabing ako at ang Ama ay iisa, yung kahapon, di ba po? Sa John 10:30. Tapos ngayon, sa araw na ito, ganoon din. Binigyan din uli naman ni Jesus yung diing pansin na kung sinong manampalataya sa akin, ay ganoon din manampalataya sa aking Ama na nagsugo sa kanya. Yes po. So, dito malaman natin sa ating ebanghelyo at sa buong pagbasa sa dalawang pagbasa na yung ang halaga ng dalawa o tatlong persona, kasi ang tatlong persona nandoon yun sa first reading sa Acts of the Apostles, sa misyon ng mga apostoles. Ang mga apostoles din doon sa unang pagbasa talagang nagdasal, nagtitipon-tipon at kinukuha sila isa-isa, ginagabayan ng Espiritu Santo. O di ba po? So, nandoon yung another person, the Holy Divine Person of God the Trinity. Ibig sabihin, the oneness of God, ng isang Diyos, totoo, ng banal na santatlo. Okay? Si Jesus dito, naging pasay siya sa kanyang sarili. Kahapon ay isa. Ngayon ay maniwala kayo at the same time sa Ama. Okay? Maniwala tayo at the same time sa Ama. So, anong puntos natin dito? Okay? Ipaabot ko rin sa atin ito kasi ang dimension ng Kristiyano Katoliko bilang Catholic Faith Defender, hindi tayo tinatawag sa pagkipagrelasyon personal kay Jesucristo lamang at we become Christ-centered. So, a Catholic is not called to be in relationship with God as a disciple na Christ-centered ka lang. Hindi po. Mayroon tayong Father-centered. Okay? Father-centered po. At equal treatment ito, lalo na dininang pansin ni Jesus ito. Equal ang tratar natin kay Jesus na manampalataya tayo. Manampalataya din tayo sa Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Yes po. Si Jesus ay nagpagaling. Ganon din ang Ama. Si Jesus ay naging pastol. Buhay na buhay. Ang sinasabing, ako ang mabuting pastol. Ganon din ang Ama sa Old Testament na hindi pa napakita si Jesucristo. So, kung ano mang kiniklaim ni Jesus nga ako, ganon din siya. Kaisa niya ang Ama at natural ang banal na Espiritu Santo. No? Kaisa niya. No? Silang tatlo po ay nagtutulungan. Okay? Para tayo mas lalong mabiyahan at maupuno sa biyaya na wala talagang hanggan. No? Si Jesus ay nag-promise ng buhay na walang hanggan. Ganon din ang Ama. Nag-promise ng buhay na walang hanggan sa pakikinig at pagkain ng salita ng Diyos, kasi yung pagkain natin hindi lang sa physical kundi pagkain sa espiritu, kaluluwa natin. So, ganon din ang sinasabi sa Biblia sa Old Testament na makikinig, sumunod sa utos ng Diyos, makinig sa salita, magkaroon kayong buhay at buhay na walang hanggan. Pagdating ni Kristo, hindi lang sa pakinig, kundi pagkain talaga, pagkain na naging laman dugo sa Eucharistia. Kaya nga mayroon tayong Eucharistic celebration, Eucharistic centered naman bilang Kristiyano Katoliko. So pagsabing Kristiyano Katoliko tayo, karismatiko, mas lalo Christ-centered, Eucharistic-centered. Tapos pag Kristiyano Katoliko, karismatiko tayo, mas lalong magstanda tayo ng cross. Di ba po? Pupunta tayo sa Jollibee, pupunta tayo sa McDonald's, pupunta tayo sa KFC, kung saan mga negosyo. Bago tayo kumain, pakita natin na magtanda tayo ng sign of the cross kasi may banal na santatlo tayo sa isang Diyos. Hindi tayo Christ-centered lamang o Bible-centered lamang,
o kung anong mga sentro dyan. Nasa tatlo yan, equal treatment natin sa tatlo. Kaya nga, yun ang unang punto po na kasi nilabas ni Jesus yan eh. Alam naman natin mula sa mga mahabang pagbabasa na ito mula sa Gospel ng John, si John po, tinitratar niya si Jesus at ang Ama at yung banal na Espiritu. Tatlo ito sa Gospel ng John. Sa Mark at sa Matthew, Luke, isang beses lang yata, dalawang beses. Pero kay John talagang isa, dalawa, hanggang tatlo, nandyan palagi ang banal na santatlo. Yan po ang typical na Gospel of John. Kaya nga, ano ba ang pinaka-shortest means praise and worship sa pagsamba natin, pagpupuri sa Diyos na mayroon tayo bilang Kristiyano, Katoliko, Karismatiko? Sige nga, participation nga. Ano ang pinaka-shortest means or the smallest means na mayroon tayo bilang Kristiyano, Katoliko, Karismatiko? O kahit na hindi Karismatiko, basta Katolik. Sino mag-participate? Ano daw? Hello. Pwede na mag-participate po kasi gusto nating interaction while we move on. Sino gustong sumagot? Mga kapatid, sino po ang gustong medyo nawala ako eh. Yung the shortest means na mayroon tayo, Katoliko, okay, Christian, Catholic, Charismatic, mas lalo, no? Na mayroon tayo na kalitliitang pagsamba, pagpuri natin sa Diyos. Anong mayroon tayo? Yung pananampalataya ko na pakikinig sa pagsunod sa katulad ng pamumuhay ni Jesus at ng Ama, yung ibinibigay nila sa ating salita para tayo po ay magpatawad, kababaan loob. Ayun po. Yes, ang dami yan, sister. Sa lahat na iyon, pakikinig, pananampalataya, what is the shortest means since we are Catholic of praise and worship? Pananampalataya, kung ano man iyan. Sige po. Anong the shortest? Banal na misa. Highest yan, sister. Highest. That is the highest. The longest praise and worship. Highest yan. Okay, that is the source and summit. The fountain and the all, everything. Pero itong tinatanong ko, the shortest means, the smallest means we have as Catholic. Natural, charismatic, Catholic defenders. Anong mayroon tayo na i-defensa natin? Na mayroon tayo po. The shortest means na kaparaanan sa pagsamba sa pananampalataya bilang Katoliko. Kasi mahilig tayo sa malawak, mahilig tayo sa Pagdarasal sa araw-araw. Yun na nga, sinabi ko, sister. The shortest means, among sa pananampalataya, among sa panalangin, among sa pagpakumbaba. Anong shortest means the expression natin bilang Katoliko? Sign of the cross? Yes po. Faith. Perfect. Faith. No. Sign of the cross. Sign of the cross. Bilang Katoliko, sign of the cross. Mayroon bang faith ang iba? Yes po. Mayroon bang faith pero hindi sila Katoliko? Kasi hindi sila nag-sign of the cross. At tandaan natin, sa pagtandaan natin sa cross, that is the shortest, smallest means nagpuri, pasalamat tayo sa Diyos. Sige nga. Pupunta tayo sa McDonald's, Jollibee, kung saan man nga department store, bago tayo kumain. O sa pamilya, bago tayo kumain. Magsanda tayo ng cross. Ano yon? Pag-recognize, papuri, pasalamat sa Diyos na binibigyan tayo ng mga biyaya. That is part and parcel sa ating pananampalataya. Ekspresyon ng pagpakumbaba. Kasi sino bang nahiya? Sino bang mahiya sa cross? Siya din yung, kung hindi siya mahiya sa cross, magtanda ka ng sign of the cross sa sandali na iyan. Iglesia ni Cristo. The smallest expression of pakumbaba. Kasi kung mahiya ka, express mo. Hindi man ang pakumbaba ka. Kasi nahiya ka na nga eh. Pero pinilit mo pa rin, pero hindi naman tayo pilitan kasi Kristiyano, Katoliko tayo, sanay na tayo dito. Bakit nahiya pa? Di ba? That is the flag fall. That is the raising of our flag bilang tanda, bilang flag po sa ating Kristiyano at Katoliko. Opo. Tsaka po yung halimbawang nagbibiyahe, matapat sa simbahan, is a sign of the cross bilang paggalang sa nadaanan yung simbahan. Ganun po kami.
Opo. So, lahat yan, makikita iyan sa kataning mo, sa katabi mo, sa hindi kakilala mo, at sa hanggang sa kadululuhan, mga Muslim, Protestante, makikita yan, you are Catholic. Di ba? Kasi hindi sila nagsasign ng cross eh. Ayaw nila iyon. Hindi ko alam kung ayaw. At marami nagsabi, ayaw daw nila iyon. Kasi nandoon lang sila sa pangahulugan na kamalasan iyon kasi pinatay na nga si Kristo sa cross. Doon lang kayo sa kahulugan na yan. Sa kamalasan na yan. Tandaan natin, kahit na namalasan si Kristo Kristo sa kanyang buhay, nagkaroon tayo ng buhay. Okay? Nagkaroon tayong kaligtasan sa pagitan ng cross na yan. Hindi mo ba ipagmalaki yan? Hindi mo ba itaas yan bilang flag? Yung mga ganyan. So, the unreasonable na marinig natin sa mga ating hindi kapareho natin. Pero sa atin, ay talaga, kahit na negatibong nangyari kay Kristo, ay diyan ako pinalaki, diyan ako biniyahan, diyan ako iniligtas ni Kristo. Kaya taas ko yan, pagmalaki ko yan. Hindi na? Kaya yung respeto natin, magsamba natin, pinaka-smallest expression sa ating panampalataya, pinaka-smallest expression sa ating praise and worship, prayer kung ano man iyan, diyan sa pagtanda ng cross. Kasi nga, pag habang nagtanda tayo ng cross, hindi naman tayo madali, di ba po? Ngalan ng Ama. Mag-post ka naman. Kahit na hindi ka magdasal ng maraming prayers later on, kasi wala na time at hindi naman ako panahon na magdasal ka ng maraming formulated prayers o magsanto rosaryo, mag-post ka lang. Sa ngalan ng Ama, isipin mo, pagtanda mo sa iyong daliri sa noo, iniisip mo ang Ama, minamahal mo ang Diyos, Ama. Lahat-lahat na iyan. At yung kautusan niya, kalooban niya ay masusunod. Nandyan ka pa lang sa iyong ulo, ha? Sa unoo. Pag nilagay sa katawan, sa heart o sa tiyan, yung anak, sa pangalan ng anak, Hesus Kristo. Dali mo yung ano. Sandali, kasi hindi naman ka tinatawag ng mga madali. Ang anak ni Hesus Kristo, siya'y nabubuhay ng nangangatawan din sa akin. Mabuhay din siya. Okay, sa akin po. Bigyan niyo ako ng bangko dito para ilabas niyo yung ano. Asal, ugali Lamesa. ng Hesus Kristo sa akin. Patungan Lalo ko na ng kung ano. ilagay sa balikat. Mag-post ka Sila na. yun. At sa kabaliang balikat ko, sa banal na espiritu na siyang gagabay, magpapalakas sa akin. Pagtugon sa misyon na ito, na aking pinanampalatayaan mula sa uluhan, sa aking noo, na aking pinanampalatayaan na ang utos, kalooban ng Diyos ang siyang masunod, siya yung magagabay at magpapalakas sa akin nga gagawa at tutupan nito. O diba, yung obedience. So matindi through the Holy Spirit. So banal ito na gawain, akto ito na gawain, expression ito, the smallest expression sa ating panampalataya, pagdasal, praise and worship, kung ano-ano pa. Pagpakumbaba, yes po. At lahat na iyan. Matagpuan mo lang iyan sa pagtanda mo sa cross. Ano man ang mga negatibong sinasabi nilang meaning sa cross, pag nagtanda ka sa cross kasi harap ka ng iglesia ni Kristo, ay talagang demonyo yon. Pag nagharap ka ng demonyo kasi ipapalayasin mo sila, magtanda ka ng cross, ay talagang palayas yun ng demonyo. Pero pag magtanda tayo sa bawat Kristiyano sa harap-harap, at sa pagtitipon, sa pagsamba, pagpupuri, pagpupugay natin, pag-raise ng flag natin na proud tayo sa ating cross na Ama, Anak, at Espiritu Santo. So bakit tinitrace ko ito? That is the first point of our reading. Sa Gospel po, equal treatment ni Jesus sa kanyang sarili at sa Ama. As lalo na, hindi na-mention sa first reading, ang na-mention lang doon, ang galaw ng Espiritu Santo. Magkaisa iyan. Ano yung sinasabi natin? The oneness of God, the one true God, in the Holy Trinity. So magkaisa iyan. Perfect iyan. Lovingly, perfectly united eternally. Imagine, lovingly, nagmamahal sa bawat isa ang tatlong persona. Perfectly, ganap silang nagmamahal, nagkasundo, sundo ang tatlong persona, equal, lovingly, perfectly united, nagkaisa eternally. So matindi, nang walang katapusang pagmamahal, pagkakasundo nila, pagkakaisa. Ganap yan sa kanilang, kasi banal na sa tatlo, Diyos iyan. Diba? So matindi yun ang reading natin related to the Holy Trinity.
sa equal treatment ng ating pagtatag sa Diyos na buhay, kay Kristo, sa Ama, at ng Espiritu Santo. Okay? Number 2. Punta tayo sa number 2, mga kapatid. Kasi hindi mo naman tayo magkuhan dito. Okay? So dahil pinapalaga natin ang banal na Santatlo sa isang Diyos sa tatlong personas, okay, banal na Santatlo, at tinatandaan natin ito sa pagtanda natin ng cross. Sige lang, magtatanong lang kay Liter patungkol din sa pagtanda ng cross, kung saan natin ito, bakit natin ginagamit o ano-ano pa. Ang mga kakulangan ng mga pagpaliwanag po. Kasi hindi natin magkakulang yan. Dahil ginagawa natin yan, yung number 2, okay? Kasi yung unity among the three persons. No? Ang higit na halimbawa na binibigkas ng Ebanghelyo nga ito, yung kaisahan at yung pananampalataya sa both. Okay. Sa both po yung sinasabing kay Jesus, pananampalataya natin, at sa Ama. So, hindi lang tayo Christ-centered, tinatawag tayong Father-centered. At hindi lang tayo Father-centered, at tinatawag din tayong Holy Spirit-centered. Okay? Bilang Kristiyano, Katoliko po, Karismatiko, tandaan natin, equal ang ating treatment na pag tinatawag tayo sa personal relationship with God, itratar mong maisip ng maayos, manampalataya ka kay Kristo. You are Christ-centered. Reading the Bible, reading the Word of God, reading the Gospel, hearing the Word, listening the Word of Jesus Christ, attending the Holy Mass, that is Christ-centered. Ngunit, at hindi naman ngunit, at dahil may Ama ang behind dito, na siya pong natural, nagsugo kay Jesus, nga bumaba siya. Dala kang tubig. Na nagkaisa sila, no? At pati ng Espiritu Santo. So, yan po ang punto dito. Yung pangatlo, yung sinasabing misyon, yung misyon natin. Na tayo habang natututo, nagdalanginan, natututo sa ating mga sinasabing sharing the gospel dito sa ating prayer meeting, ibinabahagi natin ito sa ating kaparaan ng permission sa ating pamilya, sa ating mga kataning, sa ating mga kapitbahay. Hindi lang tayo lalayo. So, ibahagi po. Mapupukulang kasi hindi man ito maiwan lang sa atin, kundi aabot ito sa kanila. Kasi tunay naman tayong sumasampalataya, natututo sa ating pinanawalaan, natututo tayo sa katotohanan, nga ibahagi, mission. Yung sa apat, yung sinasabi natin, lahat na ito ay gaganapin natin. Yung sinasabi natin, pagdarasal, pagtitipon, yung fellowship, kasi kukunin natin hugot pansin sa ating pagsamba sa komunidad, pagtitipon, fellowship, pagdarasal individual at saka communal, at yung sinasabing, hugutin natin lahat ito sa Eucharistia, Christ-centered tayo. So prayer, fellowship, and yung sinasabing continuous sa teachings nating natutunan dito po. At sa buong pagsasamba natin sa misa, natututo tayo sa homilia din sa pare. So, yun, matindi. So, mga kapatid, tuloy lang ang laban at paigtingin, palakasin ang ating pagtitiwala at pagbigay katotohanan, pangangatawan ang ating tinayuan na Kristiyano Katoliko. Karismatiko pa. Amen? Okay po. Pwede na kayo mag-follow up ng tanong po. Amen. May gusto pong mag-follow up question kay Brother Ike. Sister Divine, andiyan ka po. Paborito si brother at si Divine. Sister Divine, nandyan ba? Nandiyan po pero nasa doktor kasi sila. Sige lang. Hayaan lang natin. Tranquilo. Tanong ko lang, brother, Yes po. dahil pag kumakain ako sa restaurant namin sa hotel namin, nagsasign up sa cruise ako sa pagkabago kumain.
nakita ko nung isang babae naming kuwan, tanong sa akin kung Catholic ako. Sabi, ay, ganun din kami. Orthodox siya. Nagsasign of the cross din daw sila. Sabi sa akin, Orthodox nagsasign of the cross din. Kaya, ano bang, hindi ko alam kung anong kuwan ng Orthodox, anong pananampalataya ng Orthodox. Brother Ike, meron kang idea kung anong, at tinanong lang sa akin, parang hindi namin pala kayo, Orthodox kami. Sabi nga, ibang lahi siya, parang France yata siya, o anong lahi. Yun lang, Okay. tanong ko lang. Yun. Kahit na nasa France kayo, pumunta kayo sa mga sinasabing Orthodox Church dyan, hindi naman yung pinagbabawal kasi Katoliko pa rin yan. Ang kakaiba lang dyan, ang yung mga pare nila, yung mga barba dyan, ay may asawa. Ganun lang. Lalo na nagtanda. Hindi, Catholic din pala yung name. Okay, Katoliko pa rin yan. Ang tawag doon, Orthodox Catholic. So kaya nga, kung sa mga lugar nga walang Katoliko Romano, yung Rito Romano natin, pumunta kayo sa simbahan na may Orthodox Rite, yung mga Russian Rite, Ukrainian Rites, mga Albanianese Rite, mga Syrian Rite, Orthodox yan. Catholic din yan. Malaman mo lang yan na may asawang pare na walang problema yan. Basta nagsasayan ng cross at nag-Eucharistia, mayroon yan. Matindi yan mga brothers. Hindi lang sa buong misa, hindi sila matapos ng 1 oras. Halos mag2 oras. At ilan o 3-4 na beses na mag-sign of Christ, hindi lang. Sa bawat galaw nila, magsa-sign of the cross yan. Mula sa entrance pa, matanda. Marami silang tanda pagtatanda ng cross. Sa atin kasi sa Roman Rite natin, Catholic, Romano nga based sa Roma, dito sa Papa, sinisimplihan lang. Sa beginning, mag-sign of the cross tayo. Sa gospel, mag-sign of the cross tayo. At yung end, 3 beses. Sa kanila, hindi. Maraming beses mag-sign of the cross. At habang nag-sign of the cross sila, 3 beses nila i-repeat. Halimbawa, sa beginning, magsabi nila, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. 3 beses nila ulitin. In the name of the Father, parang glory be to the Father. Tapos 3 beses, glory be to the... Matindi yan sila mga kapatid. Kaya hindi matapos-tapos ang 1 oras nila. 2 oras almost sila magsamba. Kaya nga, matindi yon. So, sa atin, sa Roman Catholic, sinisimplihan na nga. Halos mag 1 oras lang at kunti lang mga gaganapin, mga gestures, mga ginagalaw. Okay? So, okay lang yun po. Oo. May lilawin lang po ako, no? Na, Pero kung nandiyan sa Roman... Wala na kayo pareho. may naalala lang po ako dahil sa sign of the cross. Kasi dito sa prayer meeting namin, sa simula pa lang may sign of the cross na para sa Holy Rosary. Pagdating ko sa opening prayer, may sign of the cross pa rin. Pagdating na magsasalmo, nag-sign of the cross pa rin. Tapos the remaining readings pa, may nagsa-sign of the cross pa rin. Hindi po ba, doon sa natutuhan ko, kapag ang isang prayer meetings ay tuloy-tuloy lang ang daloy, one sign of the cross lang is enough except doon sa Holy Rosary. Kasi yun ay talagang parang bukod siya. Pero doon sa opening prayer hanggang sa matapos, pinaka-last na yung another sign of the cross. Yung ganun lang po. Hindi every time na may babasahing prayers magsa-sign of the cross. Ano po ang sasabi mo dun? Balik po. si Sir, okay. Okay po. Yun po, ano pong masasabi nyo? Kasi nga po, ang sa aking natutuhan sa ibang organization, one sign of the cross, pagka tuloy-tuloy ang daloy hanggang sa pinakalas, yung another sign of the cross. Dito sa prayer meeting, napapansin ko, mag-sign of the cross sa Holy Rosary hanggang sa matapos, sign of the cross. Mag-opening prayer ko, another sign of the cross. May bumasa ng salmo, nag-sign of the cross. May bumasa ng another sa Holy Spirit, nag-sign of the cross. Okay lang naman po ba? O meron Okay. lang, parang ano yun? Yes po. Okay lang yun. Yung sinasabi nating redundancy, wala. Yung sinasabi natin sa gospel, yung sinasabing paulit-ulit na dasal, paulit-ulit na galaw, okay lang yun. Okay, ginagawa naman natin yan. So, ang importante na nandoon yung intention mo, bakit ginagawa mo yan, at nandoon pa yung focus mo, bakit ginagawa mo yan. Ngayon, ang sa akin lang, kaya nga ako'y pumapasok, pag pumapasok ako sa kalagitnaan ng prayer, hindi na ako nag-sign of the cross. Kasi bakit? Kasi naumpisahan, yung tama yung sister, na mayroon na beginning ng opening na may sign of the cross,
Tapos ang prayer ninyo, itong kalagitnaan ng pagpasok ko, hindi pa to natatapos. Matapos din to ng prayer, sign of the cross. Kaya nga, hindi na ako nag-sign of the cross kasi may personal na akong interest sa inyo na nag-sign of the cross na rin ako. Hindi ko na ulitin iyan kasi pag nasa public tayo, lalo na itong gathering na online, public iyan kasi nakinig ang lahat. May opening prayer at may ending prayer talaga na mag-end ng prayer ng sign of the cross. Kaya nga, sa kaligitnaan ako, hindi ko na yan didisturbuhin. Amen po. Kasi hindi naman tayo nag-end. Hindi pa naman tayo nag-end. Yun ang Oo. style ko. Yes Walang po. mali doon, sister. Wala namang kasalanan doon. Okay. Yes po, wala namang masama, opo. Pero yun talagang ang daloy lang. Once na nag-start ng sign of the cross, sa ending na yung second sign of the cross. Yun ang pinaka-suggested na yung ibig sabihin yung arrangement. Kaya nga, halimbawa, kung akong na-sign sa halimbawa lang, no? Mayroon tayong welcome address, yung welcoming, tapos mayroong prayer and worship. Kung na-sign ako sa prayer and worship, yung prayer and worship ko, hindi ko tapusin din sa prayer ng sign of the cross. Talagang tuloy-tuloy yan sa reading of the gospel, reading lahat-lahat, kasi tuloy ang prayer eh. Parang Kasi, sa misa din yan- po, di ba? Sa misa, Yes po. nag-start si Father ng sign of the cross sa bayang bayan. Ang pinaka-last, Okay. yung ending na, close, recessional. Oo, ano tawag dito? Yung blessing ni Father. Yun. Yes po. Pero sige lang, kahit na wala tayong fix na right na ganon, right, ito yung mga gestures, walang problema. Pero maliban lang kung nagkasundo tayo lahat, na hindi natin gawin ito mga brothers para mayroon tayong arrangement. Kasi rin Wala po namang naman, mali doon. yes po, kasi rin po naman, naging habit na rin namin. Yung mag-sign Yes po, of the cross bago mag-start ng prayers. Kahit namin na una nang nag-sign. Opo, di ba? Yes. Ganun lang naman yung anak ko. Okay lang yun. Wala sa maraming sign of the cross, total, kung ang meaning dyan, intention mo ay yung pagsa-sign of the cross ay yung pagpuri, pagpasalamat sa Diyos. Wow. So worship yan. Kasi that is the smallest expression of prayer, pagpakumbaba, yung humility, smallest expression of praise and worship. Okay lang yan. Liban lang kung magkaroon tayo ng pagpupulong-pulong na ito na ang ating isaayos na gampanin. Ililista natin ang magaganap na pangyayari. Okay. Imbis nga magre-repeat tayo ng sign of the cross, doon na natin gawin. Yan po kasi sa Santa Misa kasi very structured, organized, and yun na. Sa ating charismatic, wala naman magsalabas-pasok lang tayo. Pero Kasi sa Legion of Mary, ganun po eh. yes po. Sige lang, kasi structured na yan, sister. Yes po. Institutional. Amen po. Sa ating charismatic, wala namang problema. Basta ipisipin natin na sa ating pag-ulit-ulit ng mga gestures na mga gawain, akto na iyan. Anong intention mo? Okay? Praise and worship? Yes po. Wow. Okay, praise and worship. Pagsamba sa Diyos, pagpakumbaba, pagdasal, pagdalangin. Wow. Okay lang yan. Hanggang nga hindi ito Ilalagyan namin natin, ng ano, anong tawag doon? olive oil. Ang binigyang pagpulong-pulong at nagkaugnay tayo Kasi doon. pwede pala yun. Pero Kasi pag nakakain kailangan na rin free, kasi malinis sa total, gabi. maganda naman ang intention. Di ba? Yes po. Amen po. Maraming salamat. Nagpipiklik na ba yun? Nagpipiklik na? Alright. So, ibig sabihin na papaloob talaga nga when we sign, put our finger on the head, we remember God's love. And that He gave God's Father's love, He gave His only Son in our body. Remember the Christ love, obedience to the Father. No? Yung realization niya sa kalooban ng Diyos. At nilagay natin sa tiyan, sa dibdib, sa dungkahan, o sa tugan, sa puso. Walang problema yun. Kasi katawan niya. Tapos sa ating mga balikat, obedience din, true and gabay sa ating Holy Spirit, sa Espiritu Santo ng Diyos. Yan po. So, pahalaga nating equal treatment sa tatlo na iyan. Kasi hindi lang tayo nag-Christ-centered, hindi lang tayo nag-Eucharistic-centered, hindi lang tayo nag-Father-centered, Holy Spirit-centered, kundi sabay-sabay lahat yan. Kasi Katoliko tayo eh. Okay? Katolik expression yan. Sa Diyos, tatlong pagtatanda ng personas. Okay po. Amen po. Thank you po. Okay, so Brother Grover, so at saka sa inyo diyan sa Pilipinas, sa atin kasi sa Pilipinas, Roman Rite kasi tayo, ang nangingibang may asawa na pare, yung mga Anglican, ano tawag yun? Mga Aglipayan Church. So talagang hindi yan Katoliko po. So kasi lumabas na talaga sila, lumabas na kasi sila. Okay. Hindi Aglipayan po, Church. bro. Hindi po talaga sila Katoliko. Ano ba? Aglipayan.
ano po ba yung Orthodox saka Aglipay, hindi po magkapareha? Hindi. Yung Aglipay po ay nationalistic na lumabas, numihis sa pamumuno ng Roman Catholic Church. At naiwan silang nationalistic sa level sa Pilipinas. Ang Orthodox po ay naiwan iyan mula sa mga apostoles din kasi may marami kasing apostoles na namatay, hindi lang sa Roma. Nandoon sa Russia, nandoon sa Turkey, nandoon sa Antioquia, na-spread kasi ang other apostles eh. Ayun ang practice nila, Orthodox sila. Diba? Catholic yun. Catholic kasi mag-Eucharistia pa rin. Catholic yun kasi nagsa-sign of the cross pa rin. Di ba? Iba lang ang kuha nila. Kasi may sinunod silang apostoles eh. Apostol nga namatay sa lugar nila eh. Okay? Pero itong Aglipay, ay talagang hindi naman ang sinunod nila, si Aglipay, Gregorio Aglipay, na lumihis at lumabas na nag-against sa Roman Catholic na napapris na na itayo na sa Pilipinas. Lumabas talaga, lumihis. Okay? Hindi sa mga apostol. Bro, kasi may nakita po kung Orthodox Church dito sa Santa Cruz. Parang wala po silang santo. Parang cross lang po. Ayun. Tanungin, Father, ano klase, kung pari man yan, kasi nagsutana pa rin yan, di ba po? Puntahan niya, Father ba ang tawag ko sa inyo? O Reverendo? Ayun, tanungin uli, para makilala. Tapos, Katoliko ba ba? Orthodox Catholic pa ba kayo? Ayun, yan po. Very simple as that. Pag sinabi nila, yes po, Katoliko pa rin kami. Orthodox. O, saan kayo nakaayon, nakabatay? Saan kayo nakupisa sa pagiging Orthodox? Kaninong apostol? Kasi may apostoles kasi galing sa Jerusalem, napunta sa Antioch, napunta sa Smyrna, napunta, yun yung nabanggit sa mga sa mga Acts of the Apostles. Napunta kasi yung mga apostoles, namatay doon eh. O nagtayo ng komunidad doon. Di ba po? At doon nila na practice ang ritual yan, ayon sa apostol na yan. So, tanungin para makilala po natin sila. Giorno, ancora no. Sì, sì. In giornata viene Okay. la consegna, controllato il sito medio volte. Sa Jerusalem, sa Russia, yung mga ganyan po. Kasi tanggapin naman natin. Puntieri Marco Enrico. Thank you po, bro. Sister Violeta, napasok ka ba doon sa Orthodox na sinasabi mo? Napasok ka sa simbahan? Hindi po, nakikita ko lang po, nadadaanan ko lang po na nakabukas yung pinto nila. Pero may harang po kasi may gate eh. Nakikita ko lang, Kung talagang hindi sinisilip touristic. ko. Sinisilip ko lang po yung kanilang, yung pinaka-altar nila. Nakita ko lang po cross. Tapos may nakasabit pong parang tela. Parang ganun po. Okay. Parang Protestant. Kasi kung protestante lang talaga siya, may protestant orthodox din. Kaya nga, tatanungin natin. Kasi pag Katoliko, nandoon pa yung cross. Pagtatanda ng cross, halamang nag-celebrate sila, nagtatanda ng cross. Pero pag cross lang at hindi nagtanda ng cross, kung talaga yung protestante talaga. Ngayon, pag nakita mo na wala na silang mga imahe, mga estatwa, mayroon silang symbols, mayroon silang icon. Okay, ganun ang orthodox po. Wala silang mga imahe, pero nandoon ang mga icon. Yung mga kwadro, icon yun ang tawag doon. Yun. So, Katoliko pa rin yan. Pag wala na talagang symbol at wala ng kwadro, tanungin talaga, ano ba kayo? Katoliko pa ba kayo ng Orthodox o Protestant Orthodox? Kasi pwede ako mag-attend. Yun. Pag hindi yan Catholic Orthodox, ay hindi tayo pwedeng mag-attend. Okay. Sige lang, curious. Magtanong lang, sister. For more na makibahagi sa kanilang nagaganap kung nasa lugar ninyo yan. Kasi dito sa Roma, dami talagang Orthodox dito sa Roma din. Yung kasal yata po dyan na-acknowledge kasal ng Orthodox. Aside from Catholic Church. Yes. Yes. Natural. Yung bawat kasal kasi, pag sacramental iyan, may sakramento. At bawat kasal, hindi lang sa sakramento, legal, i-recognize yan pag naka-registered sila.
na totoong church, naka-registered sila sa atin, yung mga kasal ni-registered, lalo na sa Iglesia ni Cristo, kung anong mga kasal iyan, sa mga Muslim, ni-registered, ayon sa kanilang panampalataya, na-registered iyan. Yun ang legal naman. Pero hindi sakramento. Ang sa mga testimonies, hindi sakramento naman. Okay? So, dalawa yon, legal at sacramental. Hindi sacramental kasi hindi pari, hindi itong pari, hindi sa mga apostoles, hindi itong katoliko, yung mga ganyan. Pero ang legal, yes, kasi kung na-register sila, recognized sila, authorized by the government. Ang tawag doon, pareho lang sila sa huis. Pareho lang sila sa mayor. Okay? Huis mayor. Yun ang legal. Yun ang legality. Okay po. Lala po ba? Pareho ba, sister, yung naka-attend na kayo ng kasal ng huwis? Nandoon pa ba yung sinasabing in bad times and in good times, suffering until death do us part? Mayroon pa ba? Iba po ang term ang ginagamit. Magsama-sama hanggang tayo magkasundo. Opo, hindi eksaktong yung tulad ginagawa sa simbahan Hindi, natin. ang puntos doon, na nandoon pa ba yung pangako, promisa, na till Meron death do us part? Or till death do us part, ha? Till death Meron do po, us part. meron po. Meron po. Ibang pamamaraan lang ng pananalita, ibang term ang ginagamit. Yung kay Marlene, ganun ang ginamit. Till death do us part. Ibig sabihin, hindi talaga Opo. sila pwedeng mahiwalay. Yes Hanggang po. isa sa kanilang mamatay. Depende rin siguro sa huwis. Kasi ang pinaka-justice, yung makatarungan na legal na right, hindi man till death part, kasi hindi man sakramento. Hanggang sila ay magkasundo. Yun ang punto. Hanggang sila ay magkasundo at napapaayon sa batas. Ganun lang yan. Kasi handa lang doon eh. Kasi yung till death do us part, kay God yun eh. Pag sa walang till death do us part, Kaya hanggang nga sila ay po, magkasundo. yung pinaka-latest, yes po, yung pinaka-latest kong naanak, pero matagal na rin naman, mga 10 years ago, natuwa ako dun sa huwes kasi ginaya nga yung sa simbahan. Pati yung pangangaral niya sa mag-asawa. Pero yung iba kong na-atenan, nakakawalang gana. Wala lang. Parang pera-pera lang. Importante din yun ang right o celebration nila. Walang problema. Pero hindi naman natin ikumpara na pariha talaga. Kasi ang sakramento kasi nandoon yung till death do us part. Kasi Diyos po ang nag-unite. Pero sa pangalan ng legal ng publiko, sa huwis, sa pangalan ng legal batas, hindi po till death do us part ang formula. Kaya nga dahil sa formula na yan, kasi hindi yan makatarungan yan. Pinasukan yung kasal na yan kasi sa huwis o sa kasal sa hindi till death do us part. Kaya nga, ano bang formula mo dyan? Sabihan agad, halimbawa parents ka sa ikakasal. Anong formula mo si Mr. Huwis? Ay, tanungin agad. Bakit till death do us part? Nga legal raman ang pinag-usapan natin dito. Bro, baka hindi po niya alam yung ganun. Iyon na nga eh. Mr. Huwis o si Mr. Lawyer o si Mr. Mayor, hindi alam ang pagkakaiba. Ang Diyos po ang maghiwalay o siya lang ang Diyos ang mag-decide sa sakramento po. Okay. Bro, Pero paano po bro, yung kung mga... mayor ay born again o kaya mayor ay halimbawa ay Seventh-day Adventist, ay hindi nila alam yun. Yan, matindi niya, no? Matindi. So, pasalamat din sa Diyos, mayroon parang ganun. Okay. Amen. Sa pastor, kung mayroon silang ganun, sige po. Kasi valid naman sa kanila, yung sinasabing till death do us part, okay lang yan. Pero pag sinabing legal talaga, sa mga mayor, ay hindi naman wala naman silang kapangyarihan ng till death do us part. Bro, paano po yung mga pare na nagkakasal sa mga beach wedding, garden wedding? Paano po kaya yung ganun? Kaya nga eh. Most preferably, yung pari na yan, ano ba yan? Brother, humingi ba kayo ng permiso dyan sa inyong bishop? o private. Yan. May public kasing ginawa. Ibig sabihin, yung rito ginawa sa publiko. Pero private pa rin yan. Bakit private? Kasi kayo lang eh.
Iba kasing public. Okay. Ang public kasi, sa atin kasi, sa Katoliko kasi, pag public, mayroong, unang-una, may announcement. Ganon din sa legal, may announcement doon sa municipal, di ba po? Opo. Okay. Bago ang ikasal na 3 months, 4 months, mayroong Tawag. panawagan. Yes. Panawagan. Yes, Panawagan. May tawag. May mga publication yan. Pero pag sinabing, pare, nag-celebrate sa beach, anong klaseng pare? Yan, may permiso ba yan? May panawagan ba yan? Private ang tawag doon. Hindi yan na-publicize talaga. So ngayon, ay sa inyo lang pala yan. Ay, wabe. Ginamit mong ganun. Si Father, mayroong kwan dyan. May kasalanan. si Father Ino-honor dyan. po. Ino-honor po din yung gano'n. Kaya nga, ibig sabihin, parang ikaw pare, niloko mo rin ang iyong sarili kasi may batas naman dyan, may guidelines naman dyan na hindi pwedeng celebrate. Lalo ng kasal na sabihin mong sakramento. Hindi mo pwedeng celebrate dyan. May simbahan naman Di ba po? Kaya Kasi nga may po kasalanan eh. pa rin yan. Ibig sabihin, Father, may permiso ka ba? Bakit nagawa mo dyan? Okay. Pang private lang yan, ay private na talaga yan. Hindi yan na-publish, sister. Talaga. Naghiwalay na rin po yung kinasal sa dagat. Nalunod. Kasi, buhay. Excuse me. Yun ang 10 years ago kong na-witness na kasal eh. Naghiwalay na rin po eh. Nagkaisang anak lang. Oo, so matindi talaga. Wow, pero anyway, that is only the public, public, sacrament, public, legal, mayroon mga ganyan. Private, privatized, kayo-kayo lang. Secret pa, may sinasabi pang private secret, ay mas lalo. Baka dalawa asawa nun, si Brad. Kaya private na, secret pa. Secret pa. Imagine, tayo lang, pagkasal tayo. Tayo lang dalawa. May kasama tayong mayor, masayang huwis. O di mas lalo. Tayo lang, walang nagkaalam. Walang mga publication, walang mga panawagan. O di ba? Ito nga, private, hidden secret. Ay, buhay talaga. Hindi nag-iisip yung babae doon. Kasi kailangan talaga napapanawagan. Just in case, baka second time na yon ni lalaki. Mayroon pa tayong sinasabi sa statistics, yung Senomar, di ba? Kunin ang Senomar Opo, sa statistics. dapat. Legal. Pagka sa sa legal. Huwet, wala nang Senomar na required. No more. Kaya Except nga yung mga papeles lang nilang. Pero sa Wala na. simbahan, Wala na sinasabi. Kaya sa nakakahinayang simbahan po eh. required yung ano, Private yung private kasunduan. sa simbahan po required tapos yung sabihan ano. pa sa hindi makatarungan nga formula nga till death do us part, wag naman lukuhin yung sarili naman yan. Sabihan naman, okay, Mr. Huis o Mr. Mayor, kayo kasing kakasal sa amin, kayong mag-witness sa aming kasal. Anong formula dyan? Palitan natin yan. Kasi hindi nga matakatotohanan eh. Bigyan mo na lang po. Kasi till death do us part, parang niloko mo ang sarili mo dyan, till death do us part. Ay, buhay talaga. Purihin ng Diyos mga kapatid. Talaga. Ano pa? Yun ang pagmimisyon. Magmimisyon talaga tayo. Hindi tayo magmimiss. Marami tayong mamimiss sa buhay. Ituro natin po ang dapat o anong kailangan. Alin ang pagkakaiba sa huwis, legal, at anong pagkakaiba sa sakramento, at kailan may ma-aplikasyon yung till death do us part, na Diyos lang makapaghiwalay hanggang sa kamatayan sa bawat isa. Ayun lang. Yun lang po. Talaga eh. Purihin ng Diyos. Pero ngayon, bro, mahigpit na sa simbahan. Ayan. Pag ikakasal, kailangan kukuha ka ng baptismal. Okay. Tapos ilalagay doon purpose, for wedding, o kung saan mo gagamitin. Yan. Kaya nalalaman nila, pag kumuha ka ng wedding, meron ka na dito anong wedding, bakit kayo magpapakasal ka na naman? Ganun po. Kaya huli, Nahuli tuloy. Hindi pa naabot sa publication. Ano ba yan? Kailangan. Yung publication, yung 2 months ba yan? 3 months? Mayroon pa ba practice yan? Meron po. Meron. Oh, Kailan lang, nakita ko yung mga picture sa labas eh. Nasa pinto. Picture ni nasa Mr. pinto yun. Malaking pinto. Nasa pinto. Yes po.
So matindi yan. Kayo din o tayo din mga Catholic faith defender, mga Kristiyano, titingnan din natin. Kasi magbigay informasyon din tayo kung kilala ba natin yung mga ikakasal dyan. Oo, kaya nakapost nga Sinasabi po mukha. sa misa, Oh, ina-announce mo sa misa, Oo, at saka picture po nakapost sa mga mukha nila. sa wall. Oo. 2 by May 2. wall doon ng Mm-mm. ano, oo, panawagan. oh, kasi ang kuwan doon, ang pinakakuwan doon, hindi man pinoprotektahan lang natin ang kasal dyan. Later on, yung hindi magaway-away ba, yung mayroong unity pa rin sa mag-asawa, at later on, mayroon pa rin panganagutan sa mga anak, kung may anak, na hindi magkahiwalay. Maraming pinoprotektahan dyan po. Nga sa umpisa, kailangan, yun ang sinasabing, sa umpisa, legal talaga lahat. So, sakrament talaga lahat. Sundin na lang, huwag yung mga mayroong pang hidin-hidin. hindi ipapublish, hindi tinatago-tago pa. Kasi Kaya private, secret pa. secret pa. Private na nga, secret pa. Secret pa. Kung ano yan. May Pero tinatago. okay lang yan. Okay. Yan, matindi yan. Marami naman yan. Pero anyway, pasalamat tayo sa Diyos na mayroon din ganon na nagli-live-in, nag-stay in together, na sa bawat isa ay maging tapat sa bawat isa. Sa kanila naman iyon. Private, hidden, sa kanila naman iyon. Ibig sabihin, nagdasal sila sa Diyos nga bakit hindi pa, kasi mayroon pang mga hadlang, documents o mga kaparaanan na hindi pa matagumpay, may hinihintay. Ayun, mayroon na nananatili nga private, hidden, sa kanila lang muna, na bilang nag-asawahan, nagli-live-in together, sa kanila lang muna yan. Hindi natin alam pa ang kondisyon kung kailan sila, kasi nandoon namang intention na magpapakasal kung sa sakto o right time na ibigay ng Diyos. Yes po. Marami ngayon nagpapakasal, 5 na anak. Yan. Mm-mm. Nauna yung mag-anak sila ng mag-anak, tapos pag may libreng kasalan, tapos magpapakasal sa huwes pa, sa mayor pa, ay pang sumama sa simbahan, may libre rin. Mahirap paliwanagan yung mga tao. Pero sige lang. So either or, alin ang nauna, magkaanak man o hindi pa, sa desisyon kasi yan eh. At saka, liban sa desisyon, may environment na kondisyon na pwede na, ibig sabihin, pwede nang tanggapin, wala nang hadlang, wala nang, anong tawag doon? Yung mga, yung mga block ba, yung mga block. Kung may block pa, hindi pa panahon. Hintayin. Kasi sa private, hidden, agenda naman iyan sa intention sa bawat, sa dalawang nagkasundo na nanirahan ng live-in, mayroon silang hinihintay pa na hustong panahon. Yan po. Hindi natin talaga. Samantalang sa Catholic Church po, lahat inyo offer libre. Libre, maliban lang sa ninong at ninang, tig-isa lang. Yun lang. Tapos sa parents, isa lang ang kukuhanin sa tawag dito, sa reservation, sa kainan. Yun lang. Pero lahat libre. Simula sa damit, sapatos kanila na, barong ng lalaki, sing-sing, lahat. May nag-sponsor. Ayaw pa rin nilang sa simbahan. Kasi yun na nga sinasabi, sister, na sa intention nga may hadlang pa eh. Hindi pa perfect ang panahon para sa kanila na mag-decide na yung sinabing till death do us part. Hirap, no? At yung till death do us part, samahan sa sinasabing kondisyon, mga kondisyones, mga requirements. Pag may hadlang pa nga requirements, hindi pa nga, sige lang. Hintay lang, brothers and sisters. Ganun lang. Okay, hintay lang. Mayroon namang panahon na tama. Imposible naman ang Diyos yung makinig later on. Talagang ibigay ng Diyos yan. Ganun lang. Gabayan ang ating mga paglilingkuran, ating sasamahan, mga pagbigay ng impormasyon. Palagi pong sa private, hidden, mayroon ang intention, good intention, at hindi pa napapanahon kasi kailangan may mga requirements na hindi nakabara, ay maghintay muna. Okay? Kasi gano'n naman sa sinasabing libre, sa libre kasi sisters and brothers yung sinasabing kasalan ng bayan o ano-ano pang mga libre, gano'n din ang pare, maingat din nagsabi, libre na nga, tuparin naman ang lahat ng requirements. Gano'n pa rin. So, Meron pag pa. hindi matupad ng requirements, hindi pwede. Meron pang hindi pa nabinyagan. Merong hindi nakumpilan. Magpapakasal na.
Saan katutak na yung mga anak? Saan ka Oo. pa? Sa Pilipinas lang lagi meron. Yung sabay-sabay na lahat, yung sabay-sabay na lahat, yung gagawin niyang pare diyan, very excuse yan, ibig sabihin exempted ang tawag doon. Nakakabit dun sa may... No, sige, laptop ready na ko. kayo lahat-lahat. Ngako Ay, na hindi ko kayo pa till to nalilinis us part. yung ano eh. Okay, tingnan natin ang mga requirements. Requirements sa hindi ka na binyagan natin agad yan sa oras na yan. Bago kayo ikasal, matindi yan. Sabay-sabay, mga malaki binyagan. Kung matindi na. So, marahat na requirements, may sunod-sunod na kampanin, tagumpayan. Pag makuha ng lahat ng requirements, okay, sunod na selebrasyon. Kasal na talaga. O, yun. Pero pag hindi pa decided kasi, yung desisyon talaga sa bawat isa. At liban sa desisyon, yung ma-comply ang requirements. Pag hindi pa ma-comply ang requirements, hindi talaga. Hindi pwede. May hadlang pa kasi. Brother, may tanong po ako. Yes po. Yes. Ito po yung halimbawa, pinagbuklod na kayo ng Diyos. Pinag-isa na kayo. Na ano na kayo sa kasal. Pero bakit po napapaghiwalay po pa rin po sila? Ito po ba dahil wala pa sa plano ng Panginoon na talagang sila na yun? Hindi pa po plano ng Panginoon? Dahil, ibig sabihin, andun na sila eh. Kinasal na sila, nabigyan na sila na. Bakit po pa sila napapaghiwalay? Nagkakahiwalay pa. No? Nagkahiwalay. Napapaghiwalay po. Opo. Okay. Bakit po Okay. ganun? Yun. Sa umpisa, doon tayo muna sa normal at saka magandang intensyon. Sa umpisa nagkakilala kayo, nagligawan, at magandang intensyon. At nahantong sa kasalan. At later on, bakit pa napaghiwalay? Hindi kagustuhan ng Diyos yan. Okay? Kagustuhan na sa Niluluto isa-isa. na? Desisyon ng isa't isa. Niluluto O na yung ano? pagraramdam, o mga kasakitan. Kaya nga, hindi na nga Ah, mapaniwala ng bawat isa. May kasalanan ng isa, hindi na matanggap. Yon, hindi kalooban ng Diyos yan. Kalooban ng bawat isa. Sitwasyon ng bawat isa yan. Na hindi ko na Tapos, matanggap. nakita Dito mo na lang yung kita ganun. nakilala. Right. So, hindi nila pinanindigan Bakit? ang umpisa nilang vows sa matrimony. So, ibig Oo, sabihin, pero marami kahit na sana na hindi tayo magkasundo, Pero dumating naman magkikado ang na panahon na yung hindi tayo bago. magkasundo, kailangan magkasundo pa rin tayo. Ano Kasi yun Diyos na? pa rin ang over Kaya and above ako, na masusunod. ayun ka Hindi. natutulog na yung niluluto mo. Ibig sabihin, umiiral Damihan ang mo na, paghiwalay. ganun din yung Hindi para na sa Diyos, sa kundi ano nung sa bawat kuryente, isa. ano kaya. Hindi na magtanggap at nag-decide na wala ng Diyos. Lagyan mo ng maraming Ganun lang mantika. kasimple, mga kapatid. Pahirapan pa natin yan. Hindi naman. Kasi alanganin maging robot tayo lahat. Kinasal na kayo, ang Diyos lang maghiwalay, papatay. Kung maghiwalay kayo, patay kayo. Ay, hindi naman ganun ang Diyos, Kung maghiwalay kayo, patay kayo, mapatay talaga kayo kung ang Diyos ganun. Ay, naku. Pagtawanan tayo diyan. So, sana yung malayang pagpasya? Mayroon pa rin malayang pagpasya. Sa malayang pagpasya, kaya ni Eva at Adan, sumunod ka ba hanggang sa kaduluduluhan o ayaw mo na? O ayaw ko na? Kasi ayaw ninyong dalawa. O di ba ganun lang? Hindi ayaw na. Ay, mabe, pasensya, nagkasala tayo dyan. Napareho tayo ni Adam and Eve. I-recover natin yan. Okay. Sa ibang panahon, sa ibang asawa o sa ibang kuan, i-recover natin yan. Pero hanggang kailan? Maghintay lang po. Kasi hindi naman madali na tayo. Kasi kailangan may mga requirements na sundin pa rin. Tutok din. Thank Diba? you po, brother. Thank you. Hindi na. Buhay talaga eh. I see. So, this is the participation po. Nandyan ang will of God. We are not robot. Ang celebration, participation, sa atin naman yun. Pag hindi, hindi talaga. Hindi tayo mag-celebrate, hindi tayo mag-participate. Ang lahat ng biyaya, grasya, nandyan sa Diyos. Pagkaisa, lahat ng ino-offer na ng Diyos, bahala na sa atin tumanggap. O sumunod. Amen. Brother, Ganun lang. bro, may tatanong lang ako. Meron akong Yes, po. nadadaanan dito malaking simbahan dito sa malapit sa Charles de Gaulle na daanan namin. Sa France, okay. malapit sa Arc de Triomphe. Nakabaliktad ang cross niya, nakapako nakabaliktad.
Malaking krus. Pero napakalaki ng simbahan para simbahan Katoliko rin. Pero nakabaliktad yung krus niya, nakapako. Pero may Kristo pa ba nga nakadipa? Nakadi pa meron nasa taas, malaki na nakabaliktad. Pero nakabaliktad. Si Kristo pa rin Oo. yung Kasi baliktad. oo, nakabaliktad nga lang. Ano yun ang Orthodox? Hindi, pumunta ka talaga sa loob kung sino ang responsible. Akin pala mga minsan pala dadaanan ko, malapit lang din sa amin. Malaking simbahan siya. Kasi Malapit din sa nasa Prime. nasa France yan, brother. Sa Nasa France, France. dito, malapit lang sa amin, sa France. Tandaan natin na may maraming Roman Catholic dyan, mga simbahan na normal ang cross. Napakarami, dahil bro, napakalalaki, napakarami simbahan dito sa Roman Catholic. Tapos yun, yung sinabi mong baliktad, nag-isa lang yan. Oo, nasa kuwan. Pero parang kalihisan niya yung sa English, sa Catholic Church English dito, parang kalihisan lang niya halos. Ngayon kasi nag-isa yan, hindi natin hangaan yan. Pwede natin tanungin. Kasi ganito yun ang istorya ng France. Ganito yung istorya ng France. Saan ba nag-umpisa ang sinasabing masonry? Sa France po iyan. Ang sinasabing mga kulto-kulto nga binabaligtad, sa France po iyan nag-umpisa. Okay? Tinumba nga nila ang mga Katoliko dyan, mga Katolikong simbahan, kasi protestante nga, hindi lang protestante, rebellious sa simbahan Katoliko. Kaya nga natayo ang masonry. Okay? Kaya nga, titingnan natin, pwede naman kung mayroong responsibility yung tanongin, ano bang simbahan ito? At makita mo naman. Antik na siya, parang napakalumang simbahan na pero napakalaki niya. Mga minsan pala pupuntahan ko, mga minsan. At tapos kung may magmisa, may pare, tapos obserbaran mo, nga, lahat ng rito, Katoliko pa rin. Tapos, bakit baligtad? Maging kuryoso, tanungin, bakit baligtad yan? Nga si Jesus Cristo baligtad, hindi man nakabaligtad si Jesus Cristo. Kasi sa masonry kasi, baligtad. Baligtad po. Kasi ina-against na nga nila si Jesus Cristo, ina-against na nga nila mga kaparian. Kaya baligtad. So, baka nga masonry, pero baka lang yan si brother, ikaw na makapag-verify dyan. Tanungin mo lang. Amen. Kasi para sa mga masonry, kaya nga sa atin sa Pilipinas, ang masonry hindi naman underground sa atin, So, legal yan sa atin ang mga masonry. Kaya nga, sa France, mas lalong legal. So, kasi mga grande societa yan, mga asosasyon yan ng malaki. Nagkaroon niya ng permiso. Bahala na ang tao na lang ang pumasok, pumunta sa kanila at makimembro. So, magandang tanungin brother, at sabihan mo kami tanungin mo kami babalitaan mo kami kung matanong mo na. Kasi baka magsabay talaga, ay sa mga maso naman ito, patay. Talaga, against Catholic yan. Okay po. Pag hindi sa mason, bakit baligtad? Saan yung nakuha yung baligtad na cross na yan ni Cristo? Pero makita mo naman, mayroon pang mga estatwa. Pero hindi ka pa nakapasok, brother, no? Hindi pa nakapasok. Nadadaanan ko lang palagi, pagmamasdan kong mabuting. Hindi pa ako nakakapasok. Tingnan mo kung may estatwa pa ba, mga may imahen pa ba, kasi Katoliko typical din yan. Pag wala na yan, ay talaga, delikado na tayo. Anong bang nandyan sa mga paligid ng mga walls nila, sa mga pillars nila, sa kulo nila. Kung wala na talaga, baligtad pa si Kristo, ay delikado yan. Yun, di ba, yung naalala niyo yung mga kulto na baligtad ang pag-alay para sa demonyo, mga baligtad para sa demonyo kasi. Yun ang sa mason po, sa mason. Talaga Sige si brother, balitaan mo niya kami. Amen. Maraming salamat.